Start na po tayo. Magandang araw sa ating lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, yung si Gwen Garcia po ay si Governor Garcia ng Cebu, hindi raw po bababa sa pwesto, no? At eto po, si Manila Times kakasuhan din po dahil dito sa pagbabalita po nila yung Oplan Horus, yung planado po, yung paninira sa mga Duterte, kakasuhan po sila ngayon ng mga naapektuhan ni Dalipe, no? Lakas CMD. Ayan. At saka iba pa pong mga balita, si BP Sara po ay pinatatawag ng prosecutor para po dito po sa kaso niya naman, panay kaso po, no? Panay kaso po at nawala na po yung usapin sa 20 pesos na bigas. Na-realize po natin na talaga naman pong muntik na naman tayong mabudol, no? Ayan. Hindi sustainable, wala naman po talagang plano dyan sa bigas na yan. Lalo po tayong mababaon. Lalo po lalaki ang deficit natin. Siyempre po, tuwan-tuwa po yung mga pagdadaanan ng pondo na yan. Ang problema, may pondo po ba talaga silang ilalaan dyan? Mukhang ang katotohanan po, sa Cebu lang magkakaroon po ng 20 pesos na bigas. Yung pong May 1 lang, no? May 1 pa lang po ang sigurado dahil yung COMELEC po ay hindi pa po nag-approve. So lahat po ng ng katuparan ng pangarap, mukhang malabo po. Yan po ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Pag-usapan natin, no? Ito po, natutuwa tayo dito sa 20 pesos na bigas. Kung gaano po kaingay nung binalita to, pilit po nila ngayon na tinatahimik na nila. Kasi po, ang katotohanan po, May 1 lang po ang siguradong may bentahan. Isang araw. At ito po ay sa Cebu lamang. Wala po sa ibang lugar. No? Yan po ang katotohanan. Launching lang. Parang, eto, magaganap ha. Iboto nyo kami kasi pagkatapos ng eleksyon, magtitinda na kami ng 20 pesos. Bahala po kayo. Kaya nga po, nung kainitan po nito, ini-stress ko po, nung kainitan po nitong 20 pesos na lahat ng mga tuwan-tuwa sila. Ito na, katuparan ng pangarap natin, 20 pesos. Kaya isa lang po ang hamon ko. Sabi ko, okay, pag nakabili kayo ng 20 pesos, iboto nyo. Pero pag wala kayong nabili, bakit nyo iboboto? Di ba? Kasi alam nyo na mag-eleksyon. Alam nyo na pinangakuan na kayo noong mag-eleksyon noong 2022. Ngayon, pangangakuan na naman kayo ng 2025 election. Wala pong katapusan yan. Ganun po talaga, depende po sa leader . May leader po na pag nagsalita, talagang ginagawa, at may leader po na pag nagsalita, anong gagawin? Okay. Pag-usapan natin ito po, no, Governor Garcia. Hindi raw po bababa sa pwesto. Alam po ninyo, ito po ay pagpapasya ng Korte ng Pilipinas. Ombudsman po, korte po yan. Dinesignate pong korte yan. Para lang po yan saan? No? Sa mga government employees, government officials. Yan po ang korte, exclusive para po sa mga government officials. Nagpasya po, suspendido 6 months. Sino po ang magpapatupad niyan? Na sinuspindi ka? DILG. Kapulisan po.
Pulis po. Calling, General Torre. Ano po ang pahayag ni si Gwen Garcia po, alam po natin na ito po ay kaalyado ni Pangulong Marcos. Ngayon po, pagkalaban po ni Pangulong Marcos, ang bibilis po ng pagkilos, di po ba? Korte na po to. No? Korte po yung ombudsman. Sabi po ng korte, suspendido 6 months. Sabi po ni Gwen Garcia, gobernador, hindi ako bababa. O ngayon po natin makikita kung totoo po yung sinasabi ng PNP na sila po ay walang politika. Utos po ng korte to. Ang tanong, kung ayaw bumaba, sino po magpapatupad niya? Sino po magpapababa sa kanya? Ang magpapababa po sa kanya, kung ayaw niyang bumaba, police through DILG. May kautusan eh. Ang tanong po, gagawin ba yan kung kaalyado? Kasi kung gagawin po yan ni Torre o ni Marbil, kung sino man yung utusan niya, pwede po tayong bumilib. Bilib lang, ito lang pangyayari na to. Kasi po, kailan pa in-order yan? Kahapon? Hanggang ngayon, wala pong aksyon Hanggang ngayon, wala pa rin po. Order na po yan. Hindi naman po maalis si Gwen Garcia. Sabi niya nga, hindi siya bababa sa pwesto. At ang sabi pa, susulatan niya. Susulatan niya si John Vic Remulla, ang DILG Secretary. Titignan po natin. Wala po tayong, ano ba pwedeng reaction natin yan? Mayroong binaba ang korte, ombudsman. Korte po yung ombudsman. Sabi, suspended. Ang magpapatupad po niyan, DILG. Kaso susulat daw po si Gwen Garcia sa DILG. Kung gaano kayo kabilis kay Tatay Digong sana, no? Bakit parang hindi kayo nagmamadali ngayon? Kahapon pa ba in-order yan? Alam ko kahapon pa yan. Titignan po natin ang magiging aksyon ni John Vic Remulla. Kasi ang bilis niyong umaksyon kay Tatay Digong. Ang bilis niyong umaksyon kahit walang local court na nagpasya na isosurrender si Tatay Digong sa korte ng ibang bansa. Ang bilis ninyo, di ba? Ito po. Gaano raw, ilang oras yung kay Tatay Digong at kinakailangan na nilang madaliin? Ilang oras yung sinasabi ni Torre? Isang araw na po to. Bukas po, pangalawang araw na. Kailan nyo po ayaw pong bumaba ni Gwen? Dapat makita po namin na yung kapulisan po natin ay labas po sa politika. Anong sinasabi ni Torre? Ilang oras daw? Kaya napilitan na silang puwersahin na po. 12 oras na. Ito po, araw na. Dito po natin makikita na 12 hours daw, sabi ni Torre, 12 hours na nakalipas. Ito po, isang araw na Dito po natin makikita kung paano po ipapatupad ng kapulisan at ng DILG pagkakampi nila yung politiko. Nakita mo na po kasi natin, mabilis pag hindi kakampi. Hindi makikita si Gwen Garcia. Sabi niya nga, hindi siya bababa. Anong gagawin niyo? Kung ayaw bumaba ng suspendido. Pag wala kasi kayong ginawa, alam na natin yan. No? Alam na natin yan. Na kayo po, mabilis lang ang aksyon pag sa mga pro-Duterte o pag Duterte mismo. Binibilisan niyo yung aksyon. Okay. Aabangan po namin yan. Punta po tayo rito sa isa pang balita, Manila Times. Natatandaan niyo po, lumabas po yung Oplan Horus. No, yung balita ng Manila Times. Sa Manila Times po yan lumabas yung Oplan Horus
na may plano daw, pinagplanuhan daw po talaga, no? Ayan. Para pabagsakin ang pamilya ng mga Duterte, di ba? Tapos nakita po ron. Nakita po doon sa Oplan Horus na yon. Ito po ay galing sa Manila Times. Kaya nga tawa ko ng tawa eh. O anong gagawin nyo ngayon? Hindi na yan mga vlogger. Ito po ang ginawa nila. Sinampahan po ng kaso, cyber libel, libelo, ito pong, teka lang baka magkamali tayo, sabihin fake news. Okay. Lakas CMD as NBI to probe Manila Times report. Files cyber libel case. O, yan. Sinampahan po ng cyber libel at pinaiimbestigahan po sa NBI. Ito pong Oplan Horus na binalita po ng Manila Times. Bakit ko po to binabalita, no? Kasi po, paano nila i-deny samantalang yung laman po ng Oplan Horus, saktong-sakto. Di ba? Ano po yung laman yan? Para masiraan yung mga Duterte, magko-conduct ng mga investigasyon. Nag-conduct po ba? Hindi ba may Quadcom, may Tricom? Meron pang paninira sa iba pa yung investigasyon ni exclusive kay BP Sara dito po sa confidential fund. So nagkatotoo po yan. Ipapahuli si Tatay Digong sa ICC. Maglalabas ng mga warrant of arrest ang ICC. Nagkatotoo din po. 'Di ba? Tapos at iba pa. So nakakulong na si Tatay Digong ngayon. Impeachment ni BP Sara. Yan po yung mga laman eh. Isa pa pala, pagpapahuli kay Kibuloy. Yan po yung laman ng Oplan Horus na nilabas po ng Manila Times. Kaya po ito, maganda po tong kaso na to kasi hindi naman po pipitsugin yung Manila Times eh. Di ba? Sasagutin po nila yan. Yung nakalagay puro na gagawing paninira para maibagsak o masiraan yung pamilya Duterte para sa 2028 election, sakto, nagaganap at naghanap. Kaya, naging believable. Believable eh, yung balita na yan. Ngayon, ang sabi ng ni Dalipe, yan po ay hoax o gawa-gawa lang. Yang Oplan Horus na yan. Yung dokumento na nagsasabi na may Oplan Horus. Kaya po, sinampahan nila ng kaso. Ito po, no? Matindi po rito tong gobyerno natin. Sampa lang ng sampa ng kaso, no? Ito po yata. Alam niyo po, sa panahon ni Pangulong Duterte, ang dami pong naninira. Si Lenny, si Trillanes, si Laqueco, si Ontiveros, si Dugudugang Dick Gordon, si De Lima. Si De Lima may kaso, pero hindi po sa paninira ang kaso. Ang si Kutis Yag. Si Maria Ressa, di ba? Rappler, etong sila ABS-CBN, pangungunan nito ni yung nagsabi na sino ang susunod na mamamatay na mayor. Ang dami po naninira kay Pangulong Duterte. Wala pong kinasuhan eh. Bakit po? Bakit po masyadong sensitive sa image tong gobyerno na to? Ganun talaga. Kinasuhan yung vlogger. Ngayon, nagsosorry. Ewan ko kung sinong vlogger yun. Yung nanira daw, yung pinaghatian daw ng, ano yung kinaso ron? Pinaghatian o pinag-aagawan ba yung 10 million? Nagsosorry ngayon. Ang bilis po nilang magkaso ng mga cyber libel. Si Pangulong Duterte po, napakarami pong nanira. Pati si BP Sara. Alam niyo sinabi ni BP Sara na
kaso niya. Yung kinaso niya, yun po yung pag ako namatay, meron na akong inutusan. So yun po, magaganap lang po yun pag siya ay napatay. May conditional eh. Hindi po yung sinasabi na, pinapatayin mo to. Hindi siya inutusan. Parang si John Wick. Tawagin na lang natin sa pangalang John Wick yung inutusan ni BP Sara. Ang hirap po. Yan po yung pinatatawag siya ngayon. May kaso kay Harry Roque. Sangkatutak po, maya't maya po. Sa totoo lang po, mas marami pa pong inimbestigahan, mas marami pa pong kinasuhan itong gobyerno na to kaysa natatandaan nating proyekto. Kay Tatay Digong kasi, sige po, kailan lang naman yan eh. Magtapatan tayo. Sino po yung natandaan yung nakasuhan ng panahon ni Tatay Digong? Baliwala na nga rito ngayon yung ano eh. 2.5 po kung contempt. Iba pa po yung ma-contempt Ito po yung tunay na kaso, iba pa po yung mga kinontempt. Mas marami po yung mga kinontempt. Sangkatutak po yun. Sabi ko, ibang klase. Ganun po talaga. Alam nyo po, very sensitive po sila sa paninira kasi po, bagsak yung kanilang popularity, bagsak po sila sa mga survey. Tignan nyo Yan yung paniniwala natin, bagsak sila sa survey. Nakita nyo po ngayon, naglabas po yung Octa Arts Dancer Survey. Mataas pa rin si BBM, siya pa rin ang pinakamataas. Wala na po halos magbalita eh. Dati po yan, maglalabas yung Octa Arts Dancers na yan. Ano ba to? Dati po maglalabas yung Octa Arts Survey na yan. Binabalita pa po yan ng mainstream media. Ngayon po, nagtataka ko. Ngayon po, takantaka ko. Ay, iba naman kasi yun. Yung teacher, iba po yun, pagbabanta po yun. Sabi niya, 50 million, di ba? 50 million para patayin. Ganun talaga yung termino niya. At nagsorry naman at umiyak-iyak pa. Ito po, nagsosorry ba yung Manila Times? Pangangatawanan po nila. Na totoo yan. Okay. Naku, bakit tayo? Bakit ako nagpipinis sa ano? Very sensitive po sila sa image. Alam niyo po yung mga very sensitive sa image. Pag image lang po yung, kasi image, ano lang kayo, anong tawag doon? Pag ang pinangangalagaan nyo lang image nyo, walang sustansya kasi yung, di ba? Sabi nga ni BP Sara, hindi kasi marunong magpresidente yung presidente. Kaya after lang po sila sa image. Kaya po, very sensitive sila pag may naninira, kaso agad. Pag may feeling nila, masisiraan yung gobyerno, kaso ng kaso. Hindi, wag na po tayo magtaka. Ganyan po talaga. Panahon po ni Tatay Digong, dahil sobra ang bango ni Tatay Digong, ang taas-taas ng survey, hindi niya po kinakailangan. Kahit araw-arawin siya ng mga dilawan. Dilawan po ang may malakas manira, no? Dilawan tsaka Makabayan Black. Araw-arawin po siya. AJK, araw-arawin po siya na pag may bagyo, di ba? Sasabihin, tulog na naman si Digong. O asa na naman yung presidente. Meron pa silang hashtag. Hashtag, nasaan ang Pangulo? Pero hindi pa rin po nila, wala pong pakialam.
Ngayon nyo po sabihin yan, hashtag nas o kaya hashtag Aus Duterte. Oh. Ngayon, mag-hashtag kayo na Aus Marcos. Sasampahan po kayo ng ano yung sinasampan nila? Inciting to sedition. Nananawagan kayo ng Aus eh. Biruin nyo, hashtag Aus Duterte, walang pakialam si Tatay Digo. Oh. Ikaw naman, Jobert, para namang hindi mo alam kung nasaan. Diretsahin mo na. May tanong-tanong ka pa, nasaan ngayon si Digong? Yun po ang totoo. Biruin nyo, nananawagan kayo na i-aus si Digong. Si Tatay Digong. Walang pakialam kasi po, trabaho po talagang ginagawa eh. Pag projection lang po, ang ginagawa nyo, katulad niyang 20 pesos na bigas, projection lang yan eh. Alam mo, Pro Duterte, kaya na ng mga taga Davao yan. Ibabalita natin yan pag sigurado tayo. Nakita nyo naman tong inaano ko, di ba? Bakit mo ipapa-announce sa akin yan? Sigurado ka ba? Mamaya nagbabantay dito, baka hindi mo alam. Sabihin, nagpapakalat ako ng maling impormasyon. Kulang po kayo. Kung meron pong sila nabalitaan, tsak, naroon na yung mga Pro Duterte. Di po ba? Kulang kayo. Okay. Punta na po tayo rito. So, kaso, media na po. Basta nakasakit, mga congressman, mga ano eh. Yung mga congressman po nagkaso, lakas CMD. Basta nakakontra sa kanila, kaso agad. Hindi na lang po vlogger. Ano yung sinasabi nyo na kami yung fake news? Bakit hindi po vlogger yung kinasuhan ngayon? Bakit media na? Ngayon, media. Magtataka kayo? Nasanay na sila ng kakakaso. Akala ninyo kayo may free pass pa kayo, kayong mga media? Kaming mga vlogger, alam na namin na may bantay sa amin. Bawal kami magkamali. Kada mali po namin, putya, kaso agad eh. Ngayon, kayo, mararanasan nyo na ngayon. Kinakasuhan na rin kayo. Anong masasabi nyo ngayon, media? Sasabihin naman nila, hindi naman kami yan eh. Manila Times naman yan eh. Imagine niyo, pag-isipan nyo po, media. Hindi kayo kinakasuhan kasi lahat ng papuri, lahat ng sinusulat nyo, pabor eh. Katulad niyan, hindi na pabor yung sinabi ng Manila Times. Kinasuhan sila, cyber libel. Yan ba ang gusto nyo mangyari sa Pilipinas? Nasanay na sila eh. Lahat ng kumukontra eh. Sampa ng kaso eh. Tandaan nyo, yung panahon ni Tatay Digong, hinahayaan lang kayo lahat. Okay. Punta na po tayo rito sa iba pa, no? Yun po, so dalawa na yan, yung prime water naman. Kasi kanina sa naputol ko na yan, babalik ko lang. Opo. Hindi ko po alam. Ganun po talaga eh. Hindi po pwede ngayon. Alam niyo po, yan po ang sinasabi natin, no? Sa mga kapwa ko rin vlogger. Hindi po pwedeng yung dakdak lang tayo ng dakdak ng walang basehan. Kasi marami pong marami pong nagbibigay sa atin ng mga maling impormasyon. Huwag kayong sunggab na sunggab. Pag yan po ay nasa dyaryo na, i-quote nyo lang yung dyaryo, lusot na kayo. Puta, dyaryo na. Di ba? Nakikita nyo po yung pagkakaiba. Pero pag yan po ay galing lang sa isang vlogger o galing lang sa ibang tao, ingat-ingat po kayo dyan. Hindi po pwede ngayong bigla kayong mag-a-announce na punta kayo doon o kaya meron nagaganap na gano'n. Kinakailangan kumpirmahin nyo muna.
Mamaya po kukumpirma natin yang sinasabi na mayroong pupunta dapat sa bahay ni Tatay Digong. Okay. Ito pong Prime Water, taga Bulacan po ako eh, no? Ang mangal po, mga Bulacan. Matagal na po 'yan. Hindi pa po presidente si BBM. May problema na po yung mga Bulacan sa Prime Water. Sa ibang parte po ng Bulacan, malakas po. Sa ibang parte naman mahina, no? Pero kasi nung panahon na hindi pa Prime Water, malapit lang kasi Bulacan, Angat kasi Bulacan 'yan eh, 'di ba? Yung pinanggagalingan ng tubig sa Metro Manila, Angat, galing sa Bulacan. Kaya malakas po yung tubig po dito before Prime Water. Wala pong problema na imbestigahan yung Prime Water. Ang pinoproblema namin diyan, yung timing, no? Kasi po inendorso, kalat na pahiya po, inendorso ni VP Sara si Camille Villar. Dahil sa pagkakapahiya po, tapos hindi ewan ko lang kung tama ako na hindi na umattend si Villar, tama ba? Hindi kasi ako nanonood ng alyansa eh. Tama ba na hindi na umattend si Villar sa mga rally ng alyansa? O yun yung sinasabi natin eh. Na inendorso nila kasama doon sa alyansa, ang pangit po. Alam nyo naman, nag-aalaga lang po sila ng image. Image lang po sa kanila lahat eh. Sa lahat po sa kanila, image lang. Ngayon, kung masisira image nila, talagang galit sila. Talagang kinakailangan nilang bawian at ang pinakamabilis nilang pambawi, investigasyon. Isasalang ka sa mga komite. Si Kunggun, narinig ko na eh. Imbestigahan nila yung Prime Water eh. Si Auntie Claire din po, nagdeklara na iimbestigahan yung Prime Water. Ang tanong ko, bakit? Ngayon lang. 3 taon na kayong presidente. 3 taon nang umaangal sa Prime Water yung mga tao eh. Wala po akong problema, imbestigahan nyo kung meron kayong nakikitang problema, di ba? Wala pong problema dun. Pero yung mga timing na investigasyon, bakit after na si Sara Duterte nag-endorse, di ba? Yun yung pinakamalaking question. Lagi po yan eh, timing, politika. Kaya kayo naakusahan na talagang namumulitika. Wala naman pong katapusan. Sabi nga ni VP Sara, hindi na siya nagtataka kung si Roque meron kaso na kinasuhan na ng human trafficking. Kaso na yan eh, di ba? Direkta naman nilang sinasabi. Ito po, wala pong patawad sa mga maka-Duterte, itong gobyerno natin. Talagang tutugin. Parang warning. Yan lang ano. Ewan natin, tignan natin. Kaya lang siyempre yung mga bilyonaryo, putya nag-iisip din yan. Di ba? Umapalag na po yung mga negosyante. Yan po, yung nabalitaan nyo ba yung latest sa kidnapping? Putya, awang-awa ako sa pamilya ni Ke, yung pong napatay. Mukhang na-announce po na kasabwat pa yung anak. Grabe, pumalag na po yung pamilya. Kawawa naman, namatayan na. Namatayan na ng lolo yung mga ano. Tapos ngayon, yung anak pa ang pinagbibintangan na mastermind. Para lang ba? Sana bago ilabas, no? Dati maingat po yung PNP sa paglalabas po ng detalye ng habang nasa investigation pa lang. Ngayon po, talagang labas na muna nila, no? Yung sinabi ng yan po, mga negosyante na po yan. Tapos eto, bilyonaryong negosyante. Iimbestiga. Ako sa lahat, timing. Kung inimbestigahan nyo yan ng hindi nyo pa kinukuha yung mga bilya. Di ba?
O bago siya inendorso ni VP Sara, kapani-paniwala yung kaya namin iniimbestigahan yan dahil ang daming angal. Eh ngayon iimbestigahan, ngayong hindi po ako tutol. Bakit ako tutol? Eh, sentimiento ng mga tao yan. Dapat talaga nakikinig. Ang dami pong sentimiento ng tao na hindi nyo pinakinggan. Yun na lang kay Tatay Digong, may effort ba kayo? May effort ba yung gobyerno na ibalik si Tatay Digong? Oh, sentimiento rin ng tao yan. Mas mabigat na sentimiento yan. Wala po kayong effort. Alam niyo sinabi pa ni Auntie Claire nung sinabi na hindi po kami makikialam diyan. Ayaw pa sabi yung kung magpapasya yung ICC na ibalik sa Pilipinas, hindi raw sila makikipagtulungan sa ICC. Pag ipapakulong si Tatay Digong, makikipagtulungan sila, nakikipagtulungan. Pero pag palalayain, hindi makikipagtulungan. Kwentuhan pa lang yan, ha? Kung pa lang. Kung po ba palalayain si Tatay Digong, tatanggapin niyo po ba? Aba, hindi kami makikipagtulungan. Hindi, no? O, 1,149 po tayo. Mag-likes lang po kayo. Likes lang po. Alam niyo po, kaya po hindi muna ako nag-TikTok para makapokus naman uli ako sa YouTube kasi wala na ako nababasa na komento niyo. Yung mga taga Davao po, alagaan niyo po yung bahay po ni Tatay Digong, no? Kahit po false alarm yan, okay lang naman, tinatanggap naman yata kayo diyan. Ha? Eh medyo bantay-bantayan po natin yung pamilya po ni Tatay Digong. Okay. Punta na po tayo rito sa ano pa ba? Kung hindi kung false alarm man, di balik lang kayo. Taga Davao naman kayo. Maganda na po yung yung nag-iingat. Bakit parang pag may mga kahuntahan ako ng mga taga TikTok, mabilis ang oras pag may kahuntahan ka, pag may kabatuhan ka eh. Wala bang kukontra sa Facebook? Okay. Bukod po dyan, ito po, inuulit-ulit po nila yung Sandicay. Ito naman po, Duterte stops PH built on Sandicay due to China protest. Ako po, binabalik po nila tong mga balita na ganito, no? Pinigilan daw po ni Tatay Digong yung pagbibuild ng estruktura diyan sa Sandicay. Kasi nagprotesta yung China. Hindi rin naman po tayo nagtayo ng estruktura. Saan ba yung sinusuplehan natin? Parang napaka-unfair po kay Tatay Digong na tuwing may problema po ang gobyernong ito, ngayon, problema po yan 2025 eh, di ba? Problema po ng gobyerno, hindi, yung may sumadsad na barko, Ayungin Shoal. Sa Ayungin Shoal po ba nagtayo tayo ng estruktura? Hindi rin naman eh, di ba? Alam niyo yun, may building na po ba tayo ron? O bakit wala po kayong angal na hindi tayo nagtatayo ng building? Sa iba pa po, wala naman talaga tayong mga tinayong building sa mga bahura na yan, sa mga sandbar na yan. Wala po tayong tinayong mga building dyan. Bakit po, nung nabalita lang po na yung Sandicay ay inangkin ng China, bakit po nyo ngayon sasabihin na hindi kasi nagtayo si Duterte? Yan po yung automatic po kasi. Bakit po laging automatic
na pagka may problema sa West Philippine Sea o sa South China Sea, naghahanap po kayo ng sisi lagi kay Duterte. Samantalang from 2016 to 2022, wala tayong naging problema. Kung naging problema natin after ni Duterte, bakit nyo isisisi sa wala tayong naging problema? Katulad niya, no? Paulit-ulit. Ito naman, nung isang araw, kahapon, binanata na natin si anong pangalan nun? Si Ed Langaw. Ito naman po, binabalik po nila yung balita. Ayan, no? Philippines under former President Duterte stop construction work on Sandy Cay due to Chinese pressure. China has now claimed the sovereignty over Sandy Cay after CCG hoisted Chinese flag there. Oh. Bakit po naging problema ni Duterte kung ngayon po sinakop? Kailan po naging problema ng dating Pangulo kung ngayon po naganap? Kaya nga po hindi na sinasakop ng China eh. Dahil ang ginamit ni Duterte, diplomasya. Alam niyo yun? O sige, diplomatic tayo, magkaibigan tayo ha, pero walang sakupan ha. Pabor din kasi sa China yun. Maganda rin pong propaganda yun na hindi talaga ako nananakop dyan. Katunayan, bati kami ni Duterte, wala akong sinakop. Di ba maganda yun? Pareho. Yun po ang win-win situation. Makipagkaibigan kayo, maiiwasan yung digmaan. O ngayon, kung tinutuunan ng China yan, na sinakop nila yan, may nagawa ba yung pagmamatigas natin? Yun yung problema, madali po kasing magmatapang na Di ba ang dami natin nakikitang nagmamatapang? Na may mga hawak pa ng mga sino lumabas ang siga? O nung napatulan, di ba? Parang ganun tayo eh. Nagmamatapang tayo pero ang pinakamalupit nun, bakit nyo isisisi kay Duterte? Kung ngayon nasakop yan ng China. Ganun po lagi. Automatic sisi sa mga Duterte. West Philippine Sea, hindi na naman daw nakita. Alam nyo, kakaiba tayo, no? Pinagbunyi natin yan, Google Map. Nakita na raw yung West Philippine Sea. Paano ngayon? Hindi nyo naman binabalita. Wala na yung West Philippine Sea sa Google Map. Masyadong, yun po yun eh, yung projection lang. Pag ang gobyerno mo mahilig lang mag-project, katulad po nun, bakit po napakalaking balita para sa kanila yung kinamayan ba o hindi ni Donald Trump? Ano ngayon? Kung aksidente, nagkita, nagkamayan, nagkumustahan. Ano po ang kabali-balita doon? Hanggang 2028 yan nila isisisi sa Duterte. Kahinaan nila sa pamumuno. Ano magagawa natin? Correct. Automatic eh. Di ba? Parang, yan, problema yan. Yan lang po ang ating topic. Pwede na tayong magbasa ng inyong komento. Pwede na po kayo magtanong.